Ang digmaan ng Vietnam o ang Vietnam War, kagaya ng pagkahati ng bansang Korea, ay isa ring produkto ng Cold War sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa noong panahon na yon, ang Estados Unidos at ng Soviet Union. Bago natin tatalakayin ang mga mismong pangyayari na siyang magiging dahilan ng pagsisimula ng Vietnam War, kailangan muna nating balikan ang 18th century. Noong 1857, sa pangunguna ni Napoleon III, ay sinakop ng bansang France ang Vietnam bilang pagsusulong para sa itinataguyod na French missionary at ng kapitalismo ng bansang France para pagtibayin ang nasasakupan ng kanilang bansa sa parting Asya. Bagamat pinilit lumaban ng pwersang Vietnam sa pananakop na ito ng bansang Pranses, ay napilitan din itong isuko ang mga natitira pang lugar na hawak nila sa pagkatalo nila sa bansang France. Dahil sa mga pangyayaring ito, maipapasailalim ng administrasyong Pranses ang bansang Vietnam hanggang sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kasagsagan naman ng ikalawang digmaang pandaigdig, kagaya ng nabanggit natin sa ating mga nauna ng video tungkol sa digmaan na ito, ang mga Nazi ay abalang nananakop sa parting Europa, samantalang ang bansang Japan naman ay nananakop sa mga bansa sa Asya. Pinilit ipaglaban ng pinuno ng revolusyon sa Vietnam na si Ho Chi Minh at ng kanyang itinayong grupo ang Viet Minh o ang Liga para sa Independensiya ng bansang Vietnam, ang parting norte ng kanilang bansa, para sa natitirang puwersa ng bansang Pranses at ng mga nananakop na Hapon. Sa pagkatalo ng bansang Hapon sa ikalawang digmaang pandaigdig, pinilit maibalik ng bansang Pranses ang kanyang kapangyarihan sa bansang Vietnam. Inalok ng Pranses ang Vietnam ng limitadong pamamahala sa kanyang sariling lupa at ito ay iiwan sa liderato ni Emperor Bao Dai. Subalit ito ay tinanggihan ng parting norte ng Vietnam sa pangunguna pa rin ni Ho Chi Minh, at ito ang pag-uugatan ng pagre-rebelde ng kanyang grupo laban sa puwersang Pranses, at idideklara niya ang kanyang sarili bilang presidente ng itinayong Democratic Republic of Vietnam matapos nitong makuha ang lungsod ng Hanoi. At kagayang-kagaya ng mga pangyayari sa bansang Korea, magkakaroon ng dalawang liderato ang bansang Vietnam sa parting South, kung nasaan ang itinuturing na kapitolyo ng bansa, ang Saigon, ay pamumunuan ni Bao Dai sa ilalim ng suporta ng mga Pranses. Samantalang sa parting norte naman ng bansa, ito ay pamumunuan ni Ho Chi Minh. Ang dalawang panig ay parehong nagsusulong ng iisang bansang Vietnam, subalit sa ilalim ng pamumuno ng isa sa kanila. Ang mga pangyayaring ito ang pansamantalang maghahati sa pagitan ng dalawang Vietnam. Ang norte o ang Democratic Republic of Vietnam ay mapapaisailalim ng revolusyonaryong si Ho Chi Minh na nagsusulong ng komunismo kagaya ng sa bansang China, at ang South na pamumunuan ni Bao Dai na may basbas ng mga Pranses. Ang mga panahon ng digmaang sibil na ito sa loob ng Vietnam ay hindi binigyang pansin ng bansang Amerika sa una. Wala siyang masyadong intensyon na tulungan ang mga Pranses sa pagsusulong ng kanilang kapangyarihan sa Vietnam, at lalong walang interes na tulungan ang Viet Minh ni Ho Chi Minh sa pagsusulong naman nito ng komunismo na gaya ng pamumuno ng Soviet Union at ng China. Sa unang yugto ng digmaang sibil ay pansamantalang mananalo ang South Vietnam, at pansamantala din nitong masasakop ang mga lupang hawak ng Norte. Sa katunayan, noong 1947, maging ang pangunahing syudad ng Norte, ang Hanoi, ay kanilang pansamantalang naokupa sa ilalim ng Operation Center. Subalit wala silang sapat na tauhan upang mapanatiling sakop nila ang nasabing syudad. Magpapalitan ng pansamantalang tagumpay ang dalawang panig ng Vietnam sa digmaang sibil na ito, at ang Amerika ay nagsisimulang magka-interes sa digmaang ito dahil ayaw nitong maipasailalim sa pamumuno ng Norte ang kalakhang Vietnam na nagsusulong
ng komunismo. Agosto 1949, pinasabog ng Soviet Union ang kanilang kauna-unahang bombang nuklear sa isang test site, at dahil dito, hindi lang ngayon ang bansang Amerika ang mayroong malakas na bomba na ito. Itong pagpapasabog na ito ng Soviet Union ang magiging dahilan upang mapukaw ng husto ang interes ng Amerika sa digmaang ito. Dahil nag-aalala siya, nagagamit ng mas agresibong puwersa ngayon ang panig ni Ho Chi Minh na suportado ng dalawang higanteng komunistang bansa, ang China at Soviet Union. 1950, magsisimulang magpapadala ng suportang pinansyal ang Amerika sa panig ng South at ng Pranses upang makatulong sa pagsugpo ng kanilang panig at ng komunismo. Ang mga bansang China at Soviet Union naman ay ipapakita ang buong suporta sa North Vietnam sa pamamagitan ng pagkilala dito bilang nag-iisang gobyerno, ang Democratic Republic of Vietnam ni Ho Chi Minh. Ang Battle of Dien Bien Phu noong 1954 ay isang malaking tagumpay sa panig ng North Vietnam, at ito rin ang itinuturing na tumapos ng kapangyarihan ng mga Pranses sa Vietnam sa loob ng isang siglo o 100 taon. Sa battle na ito, ang commander ng Viet Minh na si Vo Nguyen Giap ay naglagay ng malalakas na puwersa sa mga kuweba ng mga bundok na tanaw ang mga kampo ng mga Pranses. Itong taktika na ito ang nagparalisa ng puwersang Pranses, at mga malalakas nilang teritoryong hawak na gaya ng Gabriela at Anne-Marie ay papasukin ng norte sa loob ng 2 araw. Ang pagbagsak ng dalawang malakas na kampong ito ng Pranses ang siya ring naging dahilan ng pagbagsak ng kanilang puwersang panghimpapawid, ang kanilang pangunahing depensa. Dahil rin sa pagkaparalisa ng puwersang himpapawid ng mga Pranses, naudlot din ang pagbabagsak ng mga supply para sa kanilang mga sundalo sa ibaba, at hindi na rin nila maibiyahe ang kanilang mga sugatang sundalo. Dahil dito, marami sa kanilang mga kasundaluhan ang sumuko sa puwersang norte at naging mga bihag sila. Ang tagumpay na ito ni Commander Giap ng norte ay pansamantalang mapapatigil pa rin ng opensibang Pransya, at dahil sa nakitang pakikipaglabang muli ng mga kasundaluhan ng Pransya ay unti-unting mawawalan ng kumpiyansa ang mga sundalo ni Commander Giap, at aabisuhan niya ang mga ito na pansamantalang umatras muna. Ang isa pang ikinababahala ng commander na ito ay ang pagpasok ng Amerika upang magbigay ng suporta sa himpapawid para sa mga puwersang Pranses. Pero muli, sa suporta ng bansang China, ay muling aatake ang puwersa ni Commander Giap sa pamamagitan ng pagsakop ng mga kampo ng Pransya ng paunti-unti. Dahil sa iba yung puwersa at sa tulong ng China, ay makukuhang muli ang tagumpay ng Viet Minh. Dahil sa malaking dagok ng pagkatalong ito ng puwersang Pransya laban sa norte sa pamumuno ni Ho Chi Minh at ng kanyang commander na si Giap, napagdesisyonan ng liderato ng Pransya na pirmahan ang tinatawag na Geneva Accords noong 1954. Tinawag itong Geneva Accords dahil nangyari ang pagkukulong na ito ng mga makapangyarihang bansa sa Geneva, Switzerland. Ang malaking pagkukulong na ito ay nagsusulong kung ano ang magiging pinal na desisyon matapos ang digmaan ng dalawang Korea at ng digmaan ng hating Vietnam. Napagkasunduan dito na pansamantalang mahahati ang Vietnam sa 17th parallel. Ang norte na magiging Democratic Republic of Vietnam ay maipapasa ilalim sa pamumuno ni Ho Chi Minh, at ang parteng south na magiging State of Vietnam ay pamumunuan ni Bao Dai, bagamat karamihan dito ay nasa ilalim din ng kapangyarihan ng norte. Napagkasunduan din sa pagpupulong na ito sa Geneva na magkakaroon ng eleksyon ang kalakhang Vietnam upang muling mapag-isa ang nahating Vietnam na isasagawa sa Hulyo 1956. Hindi pumirma dito ang mga pinuno ng State of Vietnam o ng South Vietnam
samantalang pinirmahan naman ng bansang China, Soviet Union, UK at ng mga pinuno ng North Vietnam ang mga napagkasunduan sa pagpupulong na ito. Hindi rin natuloy ang napagkasunduang eleksyon na ito pagsapit ng itinakdang araw. Inuluklok ni Bao Dai si Diem bilang Prime Minister ng State of Vietnam matapos nito. At dahil ayaw ng bagong Prime Minister na si Diem ang natitirang presensya ng puwersang Pranses sa sinasakupang South nito, napasunod niya ang mga ito na mapaalis. Samantalang inaasahan naman ng mga Pranses na babagsak din ang bagong luklok na Prime Minister. Bagamat walang kumpiyansa ang Amerika na kayang patakbuhin ang South ni Diem, unti-unti itong magbabago matapos nitong makumbinsi ang puwersa ng kapulisan at mapagtagumpayan ang Battle of Saigon laban sa isang malakas na sindikato at ang pinuno nilang si Bin Xuyen. Dahil dito, lalong nagkaroon ng kumpiyansa si Diem at ipakita ng Amerika ang suporta nila dito. Unti-unti nitong mapapabagsak ang taong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na si Bao Dai at nang sumusuporta sa kanyang mga Pranses. Isang taon matapos nito, magkakaroon ng isang eleksyon sa South kung anong klase ng gobyerno magkakaroon ng kanilang teritoryo. Isinusulong ni Diem ang isang republika samantalang isang monarchy naman sa kabilang panig sa pangunguna ng dating emperor na si Bao Dai. Isang landslide victory ang nakuha ng republika at iniluklok ni Diem ang kanyang sarili bilang kauna-unahang presidente ng Republic of Vietnam na papalit sa South Vietnam o State of Vietnam. Sa kagustuhang mapalawig pang lalo ang kapangyarihan ni President Diem ng Republika ng Vietnam noong 1956, inatake nito ang mga miyembro ng kanyang mga kakampi na Revolutionary Council. Unti-unti ring tuluyang mawawala ang mga Pranses sa Vietnam at palalawigin naman ang mga kasundaluhan ng Amerika. 1957, unti-unti namang dumarami ang mga nagre-rebelde sa pamumuno ni President Diem. Ang mga ito ay tatawagin na Viet Cong, ang termino na hahalili sa Viet Minh na sinimulan ni Ho Chi Minh. 1958, lalong lumala ang mga pagre-rebelde ng mga makakomunistang Viet Cong sa South Vietnam. Sumunod na taon naman, noong 1959, sinimulang magbigay ng suporta ang North Vietnam sa mga nagre-rebeldeng Viet Cong sa South Vietnam. At pagsapit nga ng Hulyo ng taong iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, 2 sundalong Amerikano ang namatay. Ito ay sina Major Dale Ruiz at Master Sergeant Chester Ovnan. Pagpasok ng dekada 60, tuluyan ng sumiklab ang Vietnam War sa pagitan ng mga Amerikano at ng South Vietnam laban sa mga nagre-rebeldeng Viet Cong na suportado ng North Vietnam. Ano-ano kaya ang mga sumunod na pangyayari sa pagsiklab ng tuluyan ng Vietnam War? Shoutout nga po pala kay Adobo Stories. Good luck sa channel mo, katalakay. Maraming salamat po sa panonood. Ito ang ating talakayin. Hanggang sa muli.